Naunang bumaba sa jeep si Janine at sumunod si Jake matapos patayin ng makina. Nahinto sa paghakbang ang dalaga ng mapuna sa may bungad ng balkonahe si Carla na nakasandal sa kolong. Hindi ko alam, Jake, na nagkakilala na kayo agad ng bisita na. Nahinto sa gitna ng sinasabi si Carla nang makitang suot ni Janine ang polo shirt ni Jake at ang binatay walang pang itaas. So much for propriety. Dugtong nito na tumaas ang isang sulok ng bibig sa malisyosong paraan. Very permissive. At ano na lang ang sasabihin ng papa sa gas niya? May paliliwanag ko ang dahilan, Carla. Sagot ng binata na sandaling nilingon ang namumulang si Janine. Ano explanation ang maaari mong sabihin, Jake? Naiiskandalong patuloy ni Carla pero makahulugang ngumiti at hinagod ng tingin si Janine. Pagkatapos ay kinawit nito ang braso sa braso ng binata at tumingala dito. You're a fast worker, darling. Excuse me. Ani Janine na sandaling sinulyapan si Jake, magpapalit lang ako ng damit. Napahinto siya sa paghakbang patungo sa pinto dahil siyang paglabas ng mag-asawang Cordero. Umiwas siya ng tingin at nagtuloy-tuloy pumasok. Hindi pinansin ang pagsunod ng tingin ni Consuelo sa kanya. Si Mr. Cordero ay nagtuloy sa balkon. There must be some explanation kung bakit hawak ni Jake ang sweatshirt ni Janine, Carla. Madiplomasyang wika nito. Papa naman, do we have to stress the obvious? Ikaw kasi ganun na lang kung makapuri sa bisita nating hindi mo naman kilala, maliban sa kaibigan ni Fred. Ang tiyahin niya, pero hayaan at sa mismong mga mata mo ay umagang-umagay, it isn't what you think, Carla. Banayad subalit may babala sa tinig ni Jake. Umikot ang mga mata ng dalaga at nagkibit ng mga balikat. Whatever you say, lover boy. Malutong itong tumawa at pumasok sa loob na sinundan naman ni Consuelo. Tumuloy ka, Jake. Anyaya ni Anselmo. Sumabay ka na sa almusal namin at sabihin mo sa akin kung ano nga ba ang nangyari. Hindi sumabay sa almusal si Carla at Consuelo. Si Janine ay hindi na rin sana sasabay sa pagkapahiya, subalit lalo lamang mag-iisip ng hindi mabuti ang mga kasambahay kung hindi na siya lalabas uli. Sa kainan ay seryosong ipinaliwanag ng binata ang pangyayari maliban sa parting hinadkan si nito. Hindi siya kumibo sa durasyon ng almusal malibang sumagot sa mga itinatanong ni Anselmo. Bukod pa sa alam niyang pasulyap-sulyap ang binata sa kanya. I am sorry kung nalagay kita sa alangan, si Jake nang paalis na. Sana'y pinagbihis na lang kita sa bukid. Hindi ko naisip na. That's okay, Jake. Banayad siyang ngumiti. Hindi mo ako mapaghuhubad muli kanina. Nagawa ko lang tanggalin ang sweatshirt ko on impulse dahil sa mga hantik, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito at nakaramdam ng panlalambot ng bintis si Janine sa ngiting iyon. Sa isang banday gusto kong duman mamaya dun sa kuta ng mga hantik at pasalamatan sila at Mr. Fuentebella. Hichakal kasabay ng pagsalot hanggang sa muli. Tulad ng dapat gawin ay nasa bukid si Janine ng bandang hapon ng sumunod na araw. Kinakausap ang mga taong may kinalaman sa pagtatanim. At bagaman hindi naman talaga totoo ang ginagawa, hindi niya may wasang hindi mapukaw ang interes at totoong nag-i-enjoy siya sa kunwaring interviews na isinasagawa. Bakit nakahiwalay ang mga iyon? Itinuro niya ang ilang niyog na may mga dahon at handang itanim. Nagtuwid ng likod ang matandang lalaki upang sumagot, subalit nauna nang sumagot ang bagong tating. Dahil makapuno ang mga iyan, Janine, napalingon siyang bigla sa pamilyar na tinig. Jake, hindi niya namalayo ng paglapit nito. Kahit ang mga yabag ng kabayaw, marahil ay dahil sa ingay ng makinang humahalukay sa lupang tatamnan ng panghaliling pananim. Subalit natitiyak niyang tatalunin ng kamog ng dibdib niya ang tunog ng makina pagkakita sa binata. An off-white polo shirt na bukas ang ilang botones and his usual faded denims na medyo maputi na sa bandang tuhod. Ilang laba pa at mabubutas na iyon. Hay, bati nito. Ano na ang natapos mo sa hapong ito? Sinulya pa ng binata ang notepad niya. Wala sa loob na nagkibit ng mga balikat ang dalaga. Itiniklop ang notepad at tumingala dito. Maligan sa jogging route mo tuwing umaga. Have you been around the place? Muling tanong nito, smiling down at her. Mother, hindi pa dapat na ipagbawal ang basang lumalabas ng bahay ang tulad ng lalaking ito. Why this man is dangerous? The voice and the smile are little already. The much more the man himself. Sa ikalawang pagkakataon, her eyes strayed to the forest of fine hair na tumatakip sa may gitna ng dibdib nito. Nakapagtatakang sa mga beaches sa California ay nagkalat ang mga lalaking may balahibo sa dibdib pero hindi siya nag-i-interest hanggang sa mga sandaling iyon. Interestingly, she ached to touch it. Mula sa kabayo ay niyuko ni Jake ang dalaga at saka amus na bumulong. Hanggang ngayon ba naman ay ini-inspection mo pa ako?
What? Namamalikmatang napatingalang bigla ang dalaga. The clean male breath assaulted senses. He grinned, sumama ka sa akin sa batas and you will have you fulfill with my body. Binabastos mo ba ako, Jake Fontebella? Aniya na nakarecover sa tila dream state na pagkakatitig dito. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Huwag kang pikon, Janine. Nakangiti pa rin wika nito sa marahang salita upang madiririnig ng mga tauhan sa paligid. Tinutokso lang kita. Halika at ipakapakita ko sa iyo ang batas ng sinasabi ko. You will love it. Inabot nito ang kamay sa kanya upang alalayan siya sa pagpanhik sa kabayo sa likod nito. Nalilitong nilinga ng dalaga ang kotseng nakaparada malapit sa may kubo kung saan inaapuyan ang niyog na ginagawang kopra. Sasama ba siya sa lalaking ito? Ano man ang mangyari sa pagitan nilang dalawa kahapon, estranghero pa rin ito. Lalako ang kotse ko. Mabuhay niyang dahilan. Walang daan para sa kotse patungo sa ipakikita ko sa iyo. Halika na. Muli nitong ibinaba ang kamay. And promise ibabalik kita dito ng walang labis, walang kulang. Sinabi nito ang dalawang huling salita sa nanunudyong paraan. His eyes sparkled. She reached out and caught his hand. Walang kahirap-sirap siyang itinaas ni Jake sa may likuran nito. Ilang sandali pa tumatakbo na si Mercury palaro sa lugar na iyon. Humawak ang mahigpit. Ihuhulog ka ni Mercury. Ni Jake na bahagyang nilingon ng dalaga. Hesitantly sumunod si Janine and she was struck by the hardness of his body. Nararamdaman niyang bahagyang pawis sa likod nito. He must have been working all day. The scent from his body is a mixture of sand, sweat, soil, and cologne, and sad that she finds erotic. Nakasakay ka na ba ng kabayo? Oh no, huwag mong sagutin. Agap din ito bago siya nakasagot. Nakasakay ka na ng kabayo sa Tagaytay at sa Baguio, right? Yes, sagot niya. How can she tell him that she owned a fine horse in California na tulad ng sinasakay nila ngayon? That before her father died, he bought a cottage ranch mula sa ex-Hollywood actor na noong maliliit pa sila ni Stefano ay lagi sila sa ranch ng ama nito in one of the provinces in Italy tuwing summer vacation. Isa sa mga araw na itututuruan kitang mga bayo, Janine. Nangangako ang tinig nito. Hindi sumagot ang dalaga. Unconsciously ay dinikit ang mukha sa likod ng binata at pinagsawa ang sariling dami ng natural male scent nito. Hindi nagtagal ay sinapit nilang sinasabi ni Jake. Inalalayan si nitong bumabang una bago ito sumunod. Ano sa palagay mo? Nakangiting wika nito na inilahad ang isang kamay upang ipakita ka sa kanyang malinaw na batis sa tabi ng bundok na napapaligiran ng sarisaring bulaklak gubat. At sa dako pa noon ay muli niyang natanaw ang bundok na natanaw na niyang minsan nang dumating siya rito. Beautiful, Jake. Mahinang usal niya. Her face showed appreciation dahil iyon ang nararamdaman niya. Maganda ang lugar and she honestly loved it. Parang pictures cue sa postcard na naging totoo. Pero paano niya sasabihin ditong hindi na nababago sa kanya ang ganong uling tanawin? Their cottage in California is overlooking the lake. Isang lake na natatakpan na naglalakihang puno at mga ligaw na bulaklak tulad ng nasa harapan niya ngayon. Alam kong magugustuhan mo ang lugar na ito. Walang taga Maynila ang hindi ma-appreciate ang kagandahan ng bati sa bundok Banahaw. Ali loved this place. Ali, she repeated dahil iyon ang inaasahan ni Jake bagamat bahagyang kinabahan. My cousin-in-law. They're in California right now with my cousin Greg. Paliwanag ni Jake na ang mga matay humahaplos sa mukha niya. You will like her, Janine, at sana'y magkakilala kayo bago matapos ang thesis mo. I hope not. Yumuko si Jake at pumitas ng isang bulaklak para ilagay sa likod ng tenga niya. His eyes caressed her face. When I first met you, I never thought you're beautiful. Nakatawang wika nito at napangiti siya sa bahagyang lumatras ng isang hakbang. Nakadama ng self-consciousness sa kauna-unahang pagkakataon. You don't? I don't, he repeated, smiling sensually. At gusto kong bawiin ang pangako ko. Ibabalik kitang walang labis at walang kulang. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at ang tangkaniyang pag-atras pa uli ay naawat nito ng hawakan siya sa bewang at hapitin. He raised his hand and traced her face with his finger. Sa muling pagkamangha ni Janine, paano ko nga ba naisip na hindi ka maganda sa unang pagkakakita ko sa iyo? He said huskily. Please, her whisper was like the soft wind through the grass. Subalit patuloy si Jake sa ginagawa. He was brailing her face with his finger at huminto ang kamay nito sa mga labi niya. Then his thumb caressed her lips. Yet I never doubted the softness of your lips, Janine. It was your lips that caught me dead, right on my track. Jake, he murmured his name as he claimed her lips and it echoed in his mouth. Isang linggo ang matulong lumipas at walang araw na hindi sila magkasama ni Jake.
Sa umagay, sinasalubong siya nito sa boundary ng lupain ng mga Cordero at Fuentebella upang saman sa regular niyang jogging. Sa hapon naman ay ang bitana rin mismong nagbibigay sa kanya ng mga dapat niyang isulat sa ginagawang thesis. And she pretended to ask intelligent questions at mahusay at matiyang ang sinasagot naman niyo ng binata. At aminin man niya o hindi, ay nahuhulog ng gusto ang loob niya kay Jake Fuentebella. At hindi man niya itinatanong ay nalaman din niya mula sa mga katulong sa bahay ng mga Cordero ang tungkol sa galit ni Carla kay Ali at Greg, ang pinsan ni Jake, at ang kabiguan ng stepsister ng pakasalan ni Greg si Ali sa halip na ito. Pinaliwala ni Greg ang kasunduan ng mga magulang nito at ng mga magulang ni Carla and marry the woman he loved. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Carla sa kanya ay nakadama siya ng simpatya para dito. Binigyang katwiran na kaya ganun ng kapatid ay dahil sariwa pa sa puso nito ang kasawian. Consuelo maintained her distance at hindi nakapenetrate si Janine sa kabila ng ganun na lang ang pagnanais niyang mapalapit dito. Umaasam na kung hindi man niya maipakilala ang sarili bilang anak, then she would have settled her friendship. Pero mukhang hindi gaanong ibigay yun ng dalawang babae, maliban kay Emma at Stefano sa blood relationship niya. And she would have gone back to Manila kung hindi lang dahil sa dalawang dahilan. Unang pataglin pa ang pagsasama nila ni Consuelo, gaano man kalamig ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na siya marahil magkakaroon pa ng pagkakataong mapalapit na muli sa ina sa ibang panahon at gusto niya mang samantalahin ang pangalawang dahilan, si Jake Fuentebella. Humihingal na ibinagsak ni Janine ang katawan paupo sa mamasamasang damuhan. Sunod-sunod ang panghingal dahil sa mahabang pagtakbo. Wala pa tayong 15 minutos na tumatakbo. Ni Jake na nakatunghay sa kanyang nilalaro ng mabining hangin ng buhok, ganun din ang kamisetang aboy na medyo nababasa na ng pawis. I'm running out of breath. Sagot niyang banayan, tumas bumaba ang dibdib. Bumaba si Jake sa tabi niya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Then I guess you need this. He captured her mouth and softly traced her lips with his. Stop it. Mabuhay niyang saway. Namamangha siya sa sarili dahil na mabilis na pagdaloy ng init sa katawan niya. Down to her bosom. You're not taking me breath. Sinikap niyang iiwas ang mukha at he was cupping her firmly. Ang isang kamay nito ay nasa ilalim na ng sweatshirt niya sa likod. Take your oxygen from me, babe. He grinned as he caught her mouth again and gave her the chattering kiss. She moaned as passion exploded and literally sucked air from his lungs as she gasped when Jake's hand moved from her back to her breast, kneading it softly. She hurriedly grasped for air nang iwan ni Jake ang mga labi niya and kissed the hollow of her throat. Pagkatapos ay itinas nito ang jogging shirt niya and his mouth replaced his hand and his tongue and teeth give her alternate delights. Oh, Jake, she shivered and stunned at the same time. Hindi niya mapaniwala ng parsang dulot ng lalaking ito sa kanya. Hurt bad and mind. She was breathing and gasping and out of control. She followed instinct. Her hands went to the bottom of his shirt. Itinaas ito ng pinaglaro ang mga kamay sa matibulong dibdib and curled her fingers on the forest hair. His skin was hot and moist mula sa pawis. Pinaglakbay niya ang mga kamay sa tagiliran ng binata at sa likod, delighting the pressure of his firm and muscle body. She was so hot that she couldn't control the overflowing desire and her needs for this man. Bumaba ang kamay niya sa bewang ng binata and mindlessly tried to unhook his jeans. Easy, babe. Bulong ni Jack na hinawakan ng dalawang kamay niya palayo. Natilihan ng dalaga, she stared at the gentle smile of his face. Shame and frustration filled her. Pinakawalan niya ang sarili at ibinagsak pahiga sa damuhan and closed her eyes tightly. Naramdaman niya ang katawan ni Jake sa ibabaw niya. His warm breathing on her face, pero hindi siya nagmulat ng mga mata. She could swear she was all red. It's okay, darling. I know how you feel and you made me ache more than you do. His voice husky as he pressed his malice on her tights, pero ipinangako ko sa sarili kong gagawin natin iyon sa tamang paraan, sa tamang panahon at lugar. Bigla siyang nagmulat ng mga mata. After the seduction, very honorable. Banayad niyang tuya upang malis ang pagkapahiya. Mas madaling mag-entertain ng sarcasm and anger kaysa embarrassment. He grinned that it almost melted her embarrassment had it been, and passion that she still saw in his eyes at ganun din ang tila bakal na bagay sa may puso niya. Then he bent and claimed her lips again. Stop it, you bastard. Her protest echoed inside the walls of his mouth. Pinakawala ni Jake ang mga labi niya and trail kisses on her face, her nose, her eyes, and lingered on the corner of his lips, beating them gently. You can check on me legitimacy. Amused nitong bulong and his son's work overtime. What are you doing? She asked quiet nang maramdaman ito ang kamay ng binata sa ilalim ng garter ng jogging pants niya and it was inside her panty.
It's all right, babe, she whispered as he found what he was looking for, her eyes wide open as she sucked her breath sharply. Jake, relax, he encouraged her earnestly as his hand played erotically. When his hand went deeper, Janine thought it was an exquisite pleasure of pain that made her catch her breath. She bit her lip upang matigilan ang pagpakawala ng anumang ingay mula sa kanya. Janine wanted him to stop, but though she'd die if he did, and yet die if he didn't. I love you, babe, Jake whispered softly, kasabay ng ngihip ng hanging amihan sa mga dahon ng mga punong kahoy at mga damo sa paligid, as he stared at her shocked, passion-filled face as she called his name.